Mga ka-sports, isang mainit na balita ngayon lang ang kumakalat sa mundo ng social media at sa mundo ng basketball. Ang dating Gilas at dating Ginebra forward na si Jaime Malonzo. Kaya ang tanong ng marami, balik Ginebra kaya siya? Pero teka, hindi ito ganon kasimple. Kung trip mo po ang ganitong content, pa you wanna follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Matapos lamang ang 5 laro sa Japan B-League, inanunsyo ng Kyoto Hanaris na naghiwalay na sila ng landas ni Jaime Malonzo. Sa official statement ng team, mutual decision daw ito. Ibig sabihin, parehong panig ang pumayag na tapusin ang kanyang kontrata. Pero ayon silang ulat, hindi naging maganda ang performance daw at adjustment ni Malonzo sa sistema ng Kyoto. Dahil nga isa dito ang limited playing time ang ibinigay sa kanya at hindi siya naging regular starter sa rotation ng team. Mga ka-sports, ano pa ang mga possible na dahilan? May 3 akong nakita. Una, injury at condition issues. May mga ulat na hindi pa daw 100% game shape si Jaime pagdating ng season. Pangalawa, yung playing time at sistema. Iba ang style of play sa Japan kumpara sa PBA. Mas structured at mas mabilis ang kanilang rotation. Pangatlo, ang foreign player competition. Sa Japan, may limit ang playing time ng imports. Kaya kung hindi ka agad nag-e-excel, posibleng mawalan ka ng slot. Natural na tanong ng mga fans, pwede na ba siyang bumalik sa Barangay Ginebra? Ang sagot po ay hindi pa. Kasi nung lumipat si Malonzo sa Japan, sakop siya ng PBA 3-year ban rule para sa mga players na umalis ng liga nang walang pahintulot o habang may kontrata pa. Ayon ito mismo sa PBA Commissioner's Office, covered si Malonzo ng 3-year ban. Ibig sabihin, kahit gusto ng Ginebra, hindi siya agad makakabalik sa PBA. Pero malinaw din na nananatili kay Ginebra ang karapatan sa kanya bilang player. So kapag natapos ang ban, automatic siyang Ginebra pa rin kung sakaling bumalik. So ano ang mga alternatibong landas? Habang nakaban pa siya sa PBA, may ibang options po si Jaime Malonzo. Una, pwede siyang maglaro sa ibang overseas league kagaya ng Asian, Korean, Taiwan at Middle East. Pangalawa, magpahinga at mag-training habang iniintay ang ban na matapos. Pangatlo, pansamantalang tumulong sa Gilas Pilipinas kung tatawagin dahil hindi ito sakop ng PBA ban. Mga ka-sports, mahalaga rin itong panahon para sa kanya na makabawi physically at mentally. Lalo't alam ng lahat na malaki pa ang potential niya bilang two-way player at athletic forward. Maraming Ginebra fans ang umaasang makakabalik pa rin si Malonzo sa kanilang kampo, lalo't kilala siyang high flyer, energy guy at naging malaking bahagi ng kanilang championship runs noon. Kung sakaling matapos ang ban at bumalik siya sa Ginebra, siguradong magiging mas malakas pa ang kanilang lineup. Kaya mga ka-sports, sa tingin nyo ba, makakabalik kaya si Jaime Malonzo sa PBA pagkatapos ng 3 taon o mas pipiliin niyang ipagpatuloy ang karir niya abroad? I-comment nyo ang iyong opinion sa baba at don't forget to like, share and subscribe para updated kayo sa mga pinakabagong balita tungkol sa Gilas Pilipinas, PBA at international Pinoy ballers. So paano? Ingat po kayo.